Ako lang ba? Pero ngayong 2025 elections, parang mas malalaki at mas marami yung mga tarpaulin na ginamit. Kada kanto, kada poste, may mga muka na nakangiti. Ang masama pa dito, minsan pinapako pa yung mga muka nila sa mga puno. Noong 2022 elections, umabot sa 168 tons na tarpaulin waste ang nakuha sa Metro Manila. And imagine, Metro Manila pa lang yon. Then, ngayong 2025, parang mas dumoble pa. Alam nyo ba na most na tarpaulins na ginagamit sa eleksyon ay gawa sa PVC or parang plastic? So, ibig sabihin, hundreds of years bago ito ma-decompose. Pero, di ba parang 2 months lang naman yung campaign period? Pero sa tingin nyo, sino ba naglilinis dapat nito pagkatapos ng eleksyon? Sabi ng COMELEC, dapat tanggalin ng mga kandidato ang kanilang mga campaign materials within 5 days after ng elections. So dapat sa linggo, nakabaklas na yan lahat. Manalo, matalo man yung kandidato, dapat sila yung may responsibilidad magtanggal ng mga campaign materials na to. May mga projects din ang gobyerno at ilang environmental groups para ma-upcycle ito. Pero sa sobrang dami nito, marami pa rin ang mapupunta sa dagat at ang iba masusunog. Sa ganitong klaseng problema, innovation ang kailangan. Ba't di natin paltan ang material ng mas sustainable? Sa mga nanalo dyan, baka naman. Yun lang, paalam.